Dominant Protector. Credit to the author. 841 hanggang 50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi problema ang pera. Mangyaring humanap ng isa sa lalong madaling panahon. Sabi ni Damaso. Siya ay nauugnay sa underworld at wala siyang kinatatakutan. Kung siya nga, hindi siya gagawa ng mga ilegal na bagay na ganito. Gayunpaman, sa mas maraming kasalanan na ginawa niya, mas natatakot siya na ang mga supernatural na nilalang ay darating upang parusuhan sila. Kaya naman, sumamba siya sa maraming multo at fox spirit sa bahay. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang pinakakinatatakutan niya ay dumating para sa kanya pagdating niya sa lungsod ng Starfield. Nakita niya ang baluktot na bibig at baldado na binti ng kanyang anak, at hindi niya maiwasang maawa kay June. Anak, bilasan mo at magmakaawa sa mga immortal na basbasan at protektahan ka. Magmakaawa sa kanila na bumalik ka sa normal. Okay. Tumalon si June at mabilis na nanalangin ng tahimik. Tumalikod si Raul at lumabas ng kwarto ng mag-ama. Hindi muna siya nakipag-ugnayan sa isang immortal, ngunit tinawagan ang kanyang anak na si Raul. Nakita ni Raul na galit na umalis si June at hindi nang ahas na habulin siya, mas mabuting hayaan muna siyang kumalma. Si Raul ay hindi walang utak at naisip na dahil sinaktan ni June si Terence, dapat ba niyang layuan si June? Kung siya ay kalagkarin dito, siya ay tapos na para sa kanyang buhay. Dad, ano na? Kinuha ni Raul ang telepono ng kanyang ama. Raul, alam mo ba kung ano ang nangyari kay June? Tinanong ni Teofisto, siya ay may nagmamay-ari. Possessed. Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Raul. Noong una ay gusto niyang sabihin sa kanyang ama na sinaktan ni June si Terence at sabihin sa kanya na layuan si June para hindi niya madala si House Gold dito. Ngunit kung paano niya narinig na sinapian si June, wala siyang ideya kung ano ang nangyari, paano. Hindi ba tayos lang siya noon? Oh, hindi mo alam. Make sense? Napossess siya pagkatapos niyang maglaro ng pool. Ikinwento ni Teofisto kung paano napossess si June at nagtanong, Raul, okay ka lang ba? Kung okay ka lang, layuan mo ang lalaking iyon, huwag mong hayaang kalagkarin kanya dito. Dad, sasabihin ko lang sa iyo ang tungkol dito. Narinig ni Raul ang proseso at mas natitiyak niya ito. Pinakamabuting huwag makisali sa kanila upang maiwasang masaktan si Terence. Mabilis siyang sumagot, pare, hindi po siya napossess. Alam niyo ba kung sino ang nasaktan niya? Alam niyo ba kung sino ang nakalaro niya ng pool? Oh, hindi siya possessed. Sino ang nasaktan niya? Natigilan si Teofisto. Alam ba ng anak niya ang totoo? Nasaktan niya ang Jocelyn Ferd. Natatakot na sagot ni Raul, ang mga taong nakalaro niya sa pool ay mga kaibigan ni Godlyn Ferd. Pinalungkot niya si Godlyn Ferd, kaya syempre, naging ganito siya. Tatay, hindi mo ba sinabi na ang Jocelyn Ferd ay makapangyarihan? Siya ang makapangyarihan sa lahat. Ha! Narinig ni Teofisto ang pangalan ng Jocelyn Ferd at tumalon. At nagtaka ako kung paano naging ganito si June, nasaktan niya si Terence. Normal naman Josephine eh. Walang immortal na makakapagligtas sa kanila kung nasaktan nila si Terence. Raul, sako na silang dalawa rito. Kawawa naman ang pag-usapan ng pakikipagtulungan sa kanila sa pagkakataong ito, ayoko nang makisali pa sa kanya. Sila na mismo ang makakaalam ng mga detalye ng barko. Bilasan mo at sabihin sa kanila na umalis, huwag kalagkarin si House Gold dito. Agad na nagpa siya si Teofisto. Oo, iyon nga ang naisip ko. Si June ay kumilos ng walang ingat at gusto pa niya ang dalawang babaeng kasama ni Terence. Sinubukan kong hikayatin siya na si Terence ay makapangyarihan, ngunit hindi niya ako pinakinggan. Ano ang nangyari sa huli? Nagkaroon siya ng gulo. Napabuntong hininga si Raul. Sige, naiintindihan ko. Hindi ka sinisi ni Godlyn Ferd, di ba? Ito ang pinakakinatatakutan niya. Kung mamamatay o hindi sina Damaso at June, wala itong kinalaman sa kanya. Hindi. May isang taong mapula ang ulo na nakasakit kay Godlyn Ferd at dinidisiplina ko pa ang taong mapula ang buhok para sa kanya.
Masasabi kong medyo nasiyahan siya. Maingat na sagot ni Raul. Mabuti naman. Tumango si Teofisto, sige, makikipag-ugnayan ako sa isang shaman para kay Jun at iyon na ang huling kabaitang ipapakita ko. Pagkatapos nito, paalisin mo sila. Bagamat tinutukan ni Terence si Teofisto at itinulak siya pababa, mayroon pa rin siyang malawak na koneksyon sa lungsod ng Starfield. Hindi nagtagal, nakakita siya ng isang sikat na shaman. Ang shaman ay tinawag na Arlot at medyo sikat siya sa rehiyong ito. Kasal man o libing, maraming tao ang nag-imbite sa kanya para sa isang ritual. Walang nakakaalam kung ang ritual ay gumagana o hindi. Ang ilan ay nagsabi na makakahuli siya ng mabangis na multo gamit ang mga kamay. May mga nagsabing makakausap niya ang mga patay. Pero totoo man ito o hindi, ang mga multong hinuhuli at mga patay lang ang nakakaalam. Pagkarating ni Arlot, tumalon-talon siya para gawin ang ritual para kay Jun. Kinanta niya ang spell ng 100 beses at ikinabit ang isang anting-anting na gawa sa dilaw na papel sa dulo ng isang kahoy na espada na gawa sa puno ng peach. Siya ay bumulong ng hindi maintindihan ng mga salita at biglang sumigaw, na nag-aapoy sa alindog at nakilala ito sa isang mangkok ng tubig. Ipinasa niya ang mangkok ng tubig kay Jun at bumaling kay Damaso, si Master Jun ay sinapian ng isang mapaghiganting espiritu at kaya nangyari sa kanya ang lahat ng kakaibang bagay na ito. Nahuli ko na ang galit na espiritu ngunit ang masamang enerhiya sa kanyang katawan ay hindi maaaring ikalat sa isang segundo. Kailangan niyang uminom ng banal na tubig sa loob ng 3 araw upang gumaling. Salamat sa iyong pagsusumikap. Nakita ni Damaso si Shaman Arlot na gumagawa ng mga pananakot na kilos na parang unggoy at naisip niya na talagang makapangyarihan si Arlot, kaya naniwala siya sa kanya, ito ang donasyon para sa templo gaya ng napag-usapan. Mangyaring huwag tanggihan ito. Wala lang, wala. Sinulyapan ni Arlot ang kapal ng pulang bulsa at ngumiti. Iyon ay higit sa 50,000 dolyar doon. Uminom si Jun ng isang mangkok ng tubig na may halong papel na abo. Hindi niya alam kung ito ay masama o hindi, ngunit nauwi siya sa kakilakilabot na pagtatae. Mula nang inumin niya ang mangkok ng holy water, buong gabi siyang nanatili sa palikuran ng hindi gumaling. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Shaman Arlot na ito ang yugto ng pag-detoxic ng masamang enerhiya. Naisip ni Jun na gumagana ang ritual at masaya siyang nagkampo sa banyo. Nanlamig ang mag-ama ni House Gold at nakatingin sa gilid. Hindi sila naniniwala na ang isang salamangkero ay makakapagpagaling sa sakit na nilikha ng Diyos Linford, ngunit sila ay tumahimik. Mabuti na alam nila ito sa kanilang sarili dahil hindi na kailangang sabihin sa kanila. May kinalaman ba sila kung namatay ang mag-ama? Paano kung narinig ito ni God Linford at sa halip ay sisihin sila nito? Dad, ito ba ay magpapagaling kay Jun? Talaga? Nagde-detoxic ba siya? Pinanood ni Raul si Jun na samuka at tumae at tuluyang tumira sa banyo, hindi niya maiwasang magtanong ng may simpatiya. 842. Ganyan din ang magiging reaksyon mo pagkatapos mong inumin itong tubig na pinaghalo ng abo. Si Teofisto ay hindi tanga paano naiinom ang bagay na iyon. Hindi ba siya mamamatay sa pag-inom nito? Talagang, tumango si Raul bilang pagsang-ayon, ang Arlot na iyon ay halatang isang malaking manloloko, ang mag-amang Sawyer lang ang magiging hanggal na bigyan sila ng 50,000 dolyar. Napaka-idiot na duo. 3 araw na ang lumipas sa isang kisap mata, si Jun ay tila hindi gumaling siya ay ganap na napagod dahil sa kanyang pagtatae. Hindi man lang siya makatayo at mukhang hihimatayin siya anumang segundo. May napansin din si Damaso na mali hindi bumuti ang kalagayan ng kanyang anak, kahit konti. Mabilis niyang tinawagan si Arlot ang dakilang master upang tingnan ang kalagayan ng kanyang anak ngunit ang tawag ay konektado sa voicemail sa halip. Hanggang sa sandaling ito, napagtanto si Damaso na loko siya nitong tinaguri ang Arlot na dakilang master. Gayunpaman, sino ang maaari niyang sisihin? Oo, si Teofisto ang nag-imbite kay Arlot, ngunit nilinaw ni Teofisto ang mga bagay sinabi niyang wala siyang kakilalang immortal at tinutulungan lang siya sa pamamagitan ng paghahanap ng isa. Dumating na ang immortal, at pagkatapos ng pagsusuri at pagmamasid, si Damaso ang nag-aproba sa scammer na ito na gamutin ang sarili niyang anak.
Kusa pa niyang binayaran si Arlott ng insenso kaya wala itong kinalaman kay Teofisto, hindi naman niya sila masisisi, di ba? Si Damaso ay nagalit. Si June ay ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, at sa lahat ng oras na ito ay binibigyan niya siya ng pagmamahal at pag-aalaga. Noong una, binalak niyang palawakin ang kanyang negosyo sa lungsod ng Starfield at dinala ang kanyang anak upang tingnan ang mundo ngunit sino ang nakakaalam na ang kasawian ay darating sa kanyang anak. Sa loob ng 3 araw na ito, si Damaso ay tila bumilis ang kanyang edad, ang kanyang mukha ay naging sobrang haggard at maging ang puting buhok ay nagsisimula ng mangibabaw sa kanyang buong ulo. Sa pagtingin kay Damaso na nagbubuntong hininga sa kawalan ng pag-asa at si June na halos patay na nakahiga sa kama, nagsimulang maawa si Teofisto sa kanila. Sa tingin ko hindi ito gawa ng pangkukulam, dadalhin ba natin siya sa ospital? Nag-isip si Teofisto, kung nagawa ni Terence na ilipat ang mga sintomas mula sa matandang babae kay June, malamang na sa halip na ito ay isang sumpa o kung ano paman, ito ay malamang na isang sakit lamang. Ang paalala na ito ay nagpagising kay Damaso, siya ay nawala ng trabaho at dinala ang kanyang anak sa ospital. Pagkatapos suriin ng doktor, may sagot. Ang sakit ni June ay walang pinagkaiba sa sumunod na pangyayari ng stroke, epilepsy, at pagdurugo. Ang kanlurang ospital ay walang anumang epektibong paraan ng paggamot sa ngayon at iminungkahi silang bisitahin ang silangan na doktor sa halip gamit ang masahe at acupuncture. Sa wakas ay inalis ng doktor ang bugtong sa kanilang isipan, naiintindihan na ngayon ng mag-amang Sawyer kung ano ang nangyayari. Hindi ito ang dahilan ng pangkukulam kundi ang sakit ng kalahating paralisadong matandang babae ay inilipat kay June. Maaaring wala silang ideya kung paano ito nangyari ngunit natitiyak nilang galing talaga sa matandang babae ang sakit. Sinubukan ni June na umiyak ngunit nabigo siyang lumuha, sa anong dahilan ay karapat-dapat siya sa kasawiang ito. Dahil ba sa sinipa niya ang woven bag ng half-paralyzed old lady? Hindi ba naging masyadong malupit ang buhay sa kanya, na naglalabas ng matinding galit sa kanya? Nasiraan ng loob ang mag-ama, niloko sila ng tinaguriang dakilang master para malaman na ang mga bagay ay hindi tulad ng kanyang inilarawan at ang sakit ay hindi rin madaling gamutin. Ang mga pananalita ng mga doktor sa silangan ay simple at prangka, walang sapat na kumpiyansa upang dalhin siya sa ganap na paggaling. Ang mga doktor sa silangan ay maaari lamang subukan ang kanilang makakaya ngunit dahil ang meridian sa katawan ni June ay hindi natural na naharang, siya ay gagaling lamang kung may nangyaring milagro. Ang kanyang kalagayan ay iba sa matandang babae na nakilala niya kanina, ang karugtong ng matandang babae ay totoo at natural na nangyari ngunit ang sakit ni June ay nilikha ni Terence ang kanyang sitwasyon ay lubos na naiiba sa isang normal na sumunod na pangyayari. Sa madaling salita, mula sa ibabaw, ang katawan ni June ay mukhang malusog ngunit ang kanyang mga meridian ay naharang ng ilang mahiwagang enerhiya, ito ay nag-alerto sa silangang mga doctors. Sinubukan nilang humingi ng medical history kay June ngunit nahihiya siyang sabihin na siya ay pinarurusahan ng Diyos kaya casual niyang sinagot ang kanilang mga katanungan. Gayunpaman, dahil dito, ang mga doktor ay hindi makahanap ng angkop na solusyon para sa kanya, maaari lamang nilang subukang gamutin siya. Subukan. Ngunit paano papayagan ni Damaso ang mga doktor na subukan lang? Isa lang ang anak niya na hindi niya kayang mawala sa kanya. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng napakaraming negosyo kung walang sino man ang maaaring magmana nito? Kaya naman, nagsimulang muling magpanik si Damaso at hiniling kay Teofisto na magtanong tungkol sa miracle doctor sa mga upper-class society ng Starfield. Magbabayad siya ng hanggang $1,000,000 bilang kabayaran. Si Damaso ay labis na nababalisa, kung hindi siya papayag na magbayad ng ganoong kalaking halaga. Dinala niya si June sa maraming eksperto ngunit wala ni isa sa kanila ang may mabisang paggamot sa kondisyon ng kanyang anak. Mula sa isang malaking ospital hanggang sa isang pribadong klinika, lahat sila ay nagsabing maaari nilang subukang gamutin siya ngunit walang sapat na kumpiyansa upang magarantya ang kanyang ganap na paggaling. Samantala, ang co-partnership ni Damaso at Teofisto ay pansamantalang isinantabi ito ang ginawang paghanga ni Teofisto dahil wala na siyang gana na ipagpatuloy ang kanilang pagtutulungan. Ang dalawang malas na bastard na ito ay nasaktan si Terence, paano pa siya makikipagtulungan sa kanila pagkatapos ng lahat ng ito? Sa pinakamabangis nilang panaginip lamang siya papayag na makipagtulungan.
Gayunpaman, medyo hindi nasisiyahan si Teofisto, dahil ang mag-ama ay hindi naghahanap ng pakikipagtulungan ngayon, bakit sila nanatili pa rin dito? Hindi ba sila dapat umalis sa lugar na ito? Hindi ba't ang lungsod ng Stonegate ay may mga kahangahangang doktor din? Ano ang silbi ng pananatili sa lungsod ng Starfield? Sa totoo lang, may isang mapamahiin na pag-iisip sa isip ni Damaso, naniniwala siya na dahil naranasan ni June ang kasawiang ito sa lungsod ng Starfield kung gayon ay dapat mayroong solusyon sa lungsod ng Starfield lamang. May kasabihan, aanihin mo ang iyong itinanam. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpumilit na manatili sa Starfield. Sa lumulutang na cloud bar, sinabi ni Coldy kay Irving na nasa wheelchair ang lahat ng mga kaganapan na nangyari sa lungsod ng Starfield kamakailan. Ang relokasyon ay itinuturing na medyo maayos, ang mga residente ng mga slum ay nasa sabik na umalis pagkatapos makuha ang kanilang kompensasyon, ang tinansyang kompensasyon na inaalok ay mas mataas kaysa sa inaasahan, sila ay bahagyang lumampas sa kanilang paunang budget. Pagkatapos ng pag-uulat ng mga detalye ng proyekto ng relokasyon, dumiretso si Coldy sa kasawiang nangyari sa mag-amang Sawyer mula sa lungsod ng Stonegate, gayon din ang kahilingan ng Miracle Doctor na gamutin si June. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Irving nang marinig niya si Coldy. Nagbabayad sila ng 1 milyon bilang kabayaran. Ang pagtrato sa mga tao ay hindi rin mukhang masamang trabaho, ha? Talaga. Kung tutuusin, mas mahalaga ang buhay kaysa pera. Tumango si Coldy bilang pagsang-ayon, bukod sa narinig ko na ang sakit na ito ni June ay medyo espesyal dahil nakuha niya ang sakit na ito pagkatapos niya masaktan si Terence. Walang pader sa mundo na walang basag walang katulad ng ganap na sekreto, lalo na noong alam ni na Teofisto at Raul ang sanhi ng kasawiang ito. Hindi lihim sa matataas na uri ng lipunan na nakilala ni June ang kanyang kaaway matapos masaktan si Terence. Sino lang si Terence? Siya ang nag-disable kay Irving, at pinatag ang kanyang skyscraper sa isang patag na lupain. Alam ng sino mang may kapangyarihan at katayuan kung ano ang ginawa ni Terence ngunit wala siyang kakayahang ilabas ito dahil natatakot pa rin sila sa kapangyarihan ni Irving. Terence. Muli. May gustong sabihin si Irving ngunit si Sumaowang na nasa tabi niya ang unang nagsimula. 843. Nagkaroon ng sakit na ito matapos masaktan si Terence. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi kaya ni Terence ang sakit na ito. Nagtataglay pa rin ng sama ng loob si Sumaowang sa kanya. Palagi niyang inaakala na ang kanyang medikal na kasanayan ay ang pinakamahusay sa iba sa mortal na mundo. Kung inangkin niya ang titulong runner-up, walang maaaring mauna. Dati, inakala niya na si Martin ang gumamot sa mga sugat ni Terence at lumikha ng panluna sa kaganapan ng pagkalason kaya gusto niyang makipagduel sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng kaso ni Darren, napagtanto niya na hindi ganoon ang mga bagay. Si Terence ang nakatagong medical master sa likod ng lahat ng nalutas na puzzle. Hindi talaga ako sigurado tungkol dito, pero medyo kakaiba ang mga bagay noon. Nagsimulang magkwento muli si Coldy hanggang sa tumayo na lahat ng tuwid ang kanyang mga buhok. Nabalitaan ko na ito ay 1 segundo lamang. Ang recyclable picking na sakit ng matandang babae ay inilipat kay June. Ito ay napaka-abnormal, kaya wala akong ideya kung ito ay totoo o isang tsismis lamang. Ang sakit ng matandang babae ay nailipat kay June sa 1 segundo. Hindi makapaniwala si Sumaowang sa sinabi ni Coldy habang nakatitig sa kanya ng hindi makapaniwala. Sinasabi mo ba na ang paralyzed sequela ng matandang babae na may baluktot na bibig at baldado na binti ay biglang inilipat kay June? Sigurado ka? Iyan ang narinig ko. Tumango si Coldy. Lohikal na pagsasalita, ito ay imposible, Sumaowang murmured. Gayunpaman, ang isang tao ay kailangang magkaroon ng higit na kahusayan sa medisina upang makamit ang gawaing ito. Naniniwala ako na hindi niya inililipat ang sakit ngunit una, ginamo niya ang matandang babae at nagkaroon ng kaparehong karamdaman sa June. Ang isa ay gumagamot at ang isa ay lumilikha. Gayunpaman, maaaring parang paglipat, iyon ang nakikita ng mga tagalabas. She! Huminga ng malamig na hangin si Coldy. Sa napakaikling panahon, maaaring gumaling si Terence at lumikha ng parehong sakit. Ito, kaya ko rin yan. Ngumuso si Sumaowang at may kumpiyansang sinabi.
Ako, si Sumaowang, ay hindi dalubhasa sa paggagamot ngunit sinasaktan ang mga tao gamit ang aking mga kasanayang medikal. Ang maliliit na pandaraya na ito ay isang pirasong cake lamang para sa akin. Nakikita ko. Naisip ko pa rin na may nangyaring masama at hindi pangkaraniwang bagay. Ngunit pagkatapos marinig ang paliwanag ni Sumaowang, sa wakas ay naunawaan ko na ang tunay na dahilan sa likod nito. Tumanggo si Goldie. Huwag na. Kalimutan na natin siya. Master Bing, tungkol sa orphanage. Teka, isantibi mo na lang ang orphanage. May mas magandang ideya akong kumita ng mas maraming pera. Ikinaway ni Irving ang kanyang kamay. Pinlano niyang gamitin ang planong ito sa sandaling mabalitaan niyang handang magbayad si Damaso ng 1 milyon para ipagamot ang kanyang anak. Sa panahon ngayon, parang kumikita ng malaki ang pagtrato sa mga tao, hindi ba kayo nag-iisip? Naalala ko ang ginawa ni Miracle Dr. Larkins. Nagpagamot siya ng isang pasyente at laking pasasalamat ng pasyente na ginantimpalaan niya ito ng malaking kapalaran bilang tanda ng pagpapahalaga. Bakit hindi gawin ang parehong negosyo? Lahat ng mayayaman na iyon ay napakarumi mayaman. Bukod dito, wala tayong mas mahalaga kaysa sa pamamaraang ito ng buhay. Mahusay na ideya, Master Bing. Naisip ni Goldie na ito ay talagang isang magandang paraan upang kumita ng pera ngunit ang tanong ay makikipagtulungan ba si Sumaowang? Sa gayon, ibinaling niya ang kanyang ulo na nakaharap kay Sumaowang. Pinadala ako dito ng Master para tulungan si Master Bing. Ang salita ni Master Bing ang utos ko. Wala talagang pakialam si Sumaowang. Ano man ang kanyang ginagawa ay para kay House Hale pa rin ngunit ang tanging inaalala niya ay ang presyo ng paggamot. Para siya mismo ang magpagamot sa pasyente, paano iyon nagkakahalaga ng $1 milyong? Kaya, nadama niya ang mali at hiniling. Master Bing, ngunit ang bayad. Sa tingin ko, dapat nating ilipat ito ng mas mataas. Talagang. Paano tayo kikita sa 1 milyon lang sa bawat oras? Ngumiti ng masama si Irving. Madilim at tuso ang boses niya. Hindi ba expertise mo ang pananakit sa mga tao, Sumaowang? Madali lang. Mabibigyan natin sila ng paggamot at mangolekta ng 1 milyon bilang bayad sa pagpapagamot ngunit lilikha ng panibagong sakit para sa kanila sa pamamagitan ng paglilipat ng mga problema sa ibang bahagi ng katawan. Pagkatapos, hahanapin nila tayo muli. Kaya, hindi ba't ang kita ay darating na bumubuhos mula sa lahat ng panig? Siyempre, hindi natin sila hahayaang makita ng maayos ang ating karumihan. Splendid! Ito ay talagang napakahusay. Puno ng karangalan at paggalang ang boses ni Goldie. Master Bing, napakabilis mo talaga. Napakasamang plano mula sa iyo. Ni hindi ko kayang mag-isip ng isa. Siyempre, hang-hang. Wala bang Miracle Dr. Larkins o Miracle Dr. Kang? Let's go with the name of Medicine King Hale. Kapag ang ating reputasyon ay sapat na, maaari tayong kumita ng maraming pera hanggat gusto natin. Maangas na sabi ni Irving. Talagang kapanipaniwala. Hindi tinutulan ni Sumaowang ang ideya kung tutuusin, siya ay isang mapanlinlang na tao, sa simula. Ang pananakit ng mga tao ay ang kanyang kadalubhasaan. Habang nakatayo, ang isang pasyente ay maaaring makakuha ng mga ito ng higit sa 1 milyon ngayon. Ang mga kasanayang medikal ay maaaring gamitin upang iligtas ang mga buhay ngunit sa parehong oras, maaari itong magamit upang makapinsala sa mga tao. Naiintindihan ng isang medikal na practitioner ang anatomy ng tao, lalo na ang mga medikal na silangan. Maaari silang lumikha ng sakit sa pamamagitan lamang ng kaunting mga twist at trick. Sa panahon ngayon, karamihan sa mga doktor ay naging mga doktor upang magligtas ng mga buhay ngunit mayroon pa ring maliit na bahagi ng mga doktor na nagtatrabaho lamang upang maghanap buhay. Pero syempre, pagkatapos matanggap ang pera, ililigtas pa rin nila ang mga buhay na iyon. Gayunpaman, mayroon pa ring isa pang bahagi ng mga tao na naiiba sa dalawang kategoryang iyon. Ang dahilan kung bakit sila nag-aral ng medisina ay hindi para magligtas ng buhay kundi para makapinsala sa mga tao. At ang bahaging ito ng mga tao ay halos ministro ng palasyo o mga marangal na bahay noong sinaunang panahon.
Sinadya nilang likhain ang sakit para iligtas ang prinsipe o courtier sa mga kaguluhan at lokohin ang hari, para lang maiwasan ng prinsipe o courtier ang limelight. Halimbawa, sa palasyo, mayroong dalawang magkaibang paksayo ng mga taong nag-aaway sa ilalim ng emperador. Habang ang prinsipe o ang Grand Secretariat ay hindi gustong makisali sa labanan, sila ay magsusumbong na may sakit at magbabakasyon para lamang makaiwas sila sa mga isyu sa mga pagtitipon sa umaga sa harap ng emperador. Gayunpaman, natural lang na hindi maniwala sa kanila ang emperador kaya karaniwan siyang nagpapadala ng mga imperial na manggagamot upang bisitahin. Dito nagniningning ang mga taong iyon habang gagawa sila ng peking sakit para lokohin ang imperial na manggagamot. Gayunpaman, sa pagbabago ng dinastiya, ang ilan sa mga marangal na bahay ay bumagsak kaya ang mga taong ito ay nakakalat sa non-governmental na mundo na naninirahan sa gitna ng mga karaniwang tao. Ang ilan ay nagsimula ng kanilang sariling negosyo, ang ilan ay natigil sa mayamang may-ari, na nagbibigay sa kanila ng espesyal na pribadong paggamot. Dahil malaki ang kinikita nila sa mga maharlikang bahay, hindi sila maaaring masiyahan sa normal na bayad sa paggamot mula sa mayamang may-ari. Kaya naman, sa tuwing binibigyan nila ang mga mayayamang plutocrats na paggamot, hindi nila sila ganap na gagamutin ngunit mag-iiwan ng ilang mga problema. Ang mga taong iyon ay nangongolekta ng kabuuan pagkatapos ng kabuuan ng pera hanggang sa mabangkarote ang mga mayayamang iyon. Panghuli, kung gagamutin ang mga pasyente o hindi ay depende sa balangkas ng pag-iisip ng mga taong iyon. Maaari nilang tretuhin ang mga ito o huwag pansinin lamang at hayaan silang mamatay ng mag-isa. Kaya, walang makapagsasabi na ang mga taong ito ay hindi tuso. Siyempre, wala nang natitira sa lipunan ngayon. Pagkatapos ng lahat, ito ay napakatagal na at ang ilan sa mga kasanayang medikal na iyon ay hindi na ipasa mula sa mga nakaraang henerasyon at marami ang nagbago ng kanilang mga propesyon. Iilan lamang sa mga tao ang napilitang talikuran ang pamamaraang ito at sa halip ay maging isang pribadong doktor. 844. Ngunit si Sumaowang ay mayroon pa ring husay sa medisina upang saktan ang mga tao kaya't nagustuhan niya ang ideya ni Irving. Ipakalat ang balita mamaya. Ang aming negosyo ay handang gumana anumang oras. Ang Medicine King na si Hale ay isang espesyalista sa paggamot sa hindi maalis na sakit. Nagpatuloy si Irving. Siyempre, kailangan mong ipaalam sa kanila na ang Medicine King na si Hale ay isang pribadong doktor mula sa nakatagong bahay ng Maharlika. Sige, Master Bing. Sigurado iyan. Tumango si Coldy. Sumangayon siya na ang ideya ni Irving ay medyo matalino maliban sa pagkakaroon ng mataas na kita, ang pinakamagandang bahagi ay walang panganib o panganib. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ang problema sa orphanage. May problema ba? Tanong ni Irving. Ganito. Alalahanin mo noong huli tayong bumisita, ang matandang dekano ng orphanage ay isang Golden Class Master, tama? Iniisip kong gamitin si Sumaowang para takutin sila, para kusang loob nilang ibigay ang lupa. Sagot ni Coldy. Og. Walang pagmamadali. Ipakalat mo muna ang balita. Tutal, maaari tayong kumita ng instant na pera dito ngunit para sa ampunan, kailangan ng oras. Utos ni Irving. Okay. Tumango si Coldy at nagpakalat ng balita. Ang inaasahan ni Damaso na makita ay ang mga himalang doktor mula sa mayayamang pamilya. Naniniwala siya na ang sakit ng kanyang anak ay hindi na magagamot ngayon ng mga normal na doktor. Tanging ang doktor ng himala ang maaaring lumikha ng mga himala. Hindi bibiguin ng langit ang mga taong sumubok. Hindi makapaniwala si Damaso na sa sandaling lumabas ang balitang naghahanap siya ng milagrong doktor, nagsimulang magbigay ng serbisyong medikal na konsultasyon ang pribadong doktor mula sa House Hale. Bilang isa sa mga may mataas na ranggo sa lungsod ng Stonegate, natural para kay Damaso na marinig ang pangalan ng House Hale. Pagkatapos ng lahat, ang House Hale ay isa sa mga nakatagong noble house at ang kanilang base ay sa Stonegate City. Gayunpaman, hindi niya naisip na ang isang tulad niya ay magkakaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa isa sa mga kay Hale dahil si House Hale lamang ay isang napakalakas na buhay. Nang marinig na si House Hale ay handang bumisita sa kanilang pribadong doktor, mabilis niyang pinapunte si June.
Sa ganang kanya, ang pribadong doktor ni House Hale ay dapat na mas mahusay kaysa sa doktor ng mga karaniwang tao. Kaya naman, si Jun ang naging unang pasyente ni Sumaowang. Anong mali? Tiningnan ni Sumaowang si Jun na ang bibig ay baluktot at ang binti ay pilay. He acted like he was clueless of his condition habang nagtatanong ng mahina. Anak ko, si Jun. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Para siyang sinapian at naging ganito. Nag-isip si Damaso at naisip na hindi na kailangang pag-usapan ang buong kwento. Kung hindi, gagawin na lang silang katatawanan kaya diretso lang niyang sinabi sa kanya ang sakit. Ano ang pangalan ng iyong anak? June. Ha, ang gwapo niya talaga. Tumingin si Irving sa mukha ni June at hindi napigilan habang humahagalpak siya ng tawa. Saang parte lang niya ang gwapo? Narinig ni Damaso ang malaking pangalan ni Irving. Alam niya na siya ang sikat na young master sa Stonegate City at minsan, nabalitaan niyang galing siya sa tagong bahay ng Maharlika kaya pagkatapos makita si Irving na nakatayo sa tabi mismo ni Sumaowang, nakumbinsi siya na si Sumaowang ang totoong deal kaya buong puso niya itong pinayagan na gamutin ang kanyang anak. Hindi nang ahas na magalit si Damaso nang tumawa si Irving sa pangalan at mukha ng kanyang anak habang mapait itong ngumiti. Hindi naman talaga ganito kasama ang itsura ng anak ko, pero sa tuwing ilalabas ko siya ngayon, lahat ay tumatawa tulad ng pagtawa ni Master Bing pagkatapos marinig ang pangalan niya. Pinagsisihan ni Irving ang kanyang desisyon matapos humalaklak. Sinusubukan niyang kumita ng pera mula sa Damaso na ito. Paano niya nagawang masaktan siya? Ngunit nakahinga siya ng maluwag matapos marinig si Damaso. Itong Damaso ay medyo matalino, ha? Alam kong kailan address kapag kailangan niya. Sumaowang, sa iyo na lang siya. Tumango si Sumaowang, tumingin kay Jun, at casual na sinuri ang kanyang katawan. Napakabilis, nahanap niya ang problema. Napakasimple ng ginawa ni Terence, hinaranggan lang niya ang ilang meridian acupoints gamit ang kanyang enerhiya. Hindi man ito magamot kaagad, ang kanyang katawan ay babalik sa sarili pagkatapos ng 8 hanggang 10 taon. Siyempre, hindi ito sasabihin ni Sumaowang ng malakas. Maaari itong pagalingin, ngunit ito ay lubhang komplikado. Si Sumaowang ay kumilos na parang malubha ang kondisyon. Mr. Sumaowang, nakikiusap ako sa iyo, pakiusap. Kailangan mong iligtas ang aking anak. Hanggat gumaling ang aking anak na si Jun, handa akong tuparin ang lahat ng iyong mga kondisyon. Tuwang-tuwa si Damaso nang marinig niya si Sumaowang dahil walang magawa ang ibang mga doktor. Ang sakit ni Jun ay talagang hindi isang sakit at hindi rin siya sinapian. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay pinakialaman. Mahinang sagot ni Sumaowang. Ito ay hindi normal na sekwela ng stroke. Bagamat maaaring magkamukha ito, ang pagkakaiba ay napakalaki. Tumango si Damaso at nag-isip, so pinakialaman ang katawan ng anak ko. Hindi nakakagulat na ang mga normal na doktor sa ospital ay walang magawa. Pinakialaman. Labis na nagulat si June bigla niyang naalala na nagkaroon siya ng ganitong sakit matapos tapikin ni Terence ang balikat. Hindi kaya siya ang may gawa nito? Tama. Siguradong si Terence iyon. Tatay, alam ko na ngayon. Gulat na sigaw niya. Terence. Narinig ni Sumaowang ang pangalan at nagtanong ng bongga. Anong sabi mo? Kakasabi mo lang na si Terence ang may kasalanan nito. Oo. Anong meron? Nagulat si June. Sumaowang, kilala mo kung sino si Terence. Hindi naisip ni Damaso ang posibilidad na ang katawan ng kanyang anak ay pinakialaman ng iba dahil parang nakakabaliw ito kaya nang ikwento ng kanyang anak ang buong proseso, hindi niya napagtanto ang issue. Gayunpaman, ngayong nabanggit na ito ni Sumaowang at pinaghihinalaan din ng kanyang anak ang parehong tao, hindi niya maiwasang magtanong dito. Siyempre naman. Tumango si Sumaowang bilang pagsang-ayon. Itong Terence ay isang dalubhasa sa larangan ng medisina. Magaling siyang magligtas ng mga buhay ngunit pati na rin sa pananakit ng mga tao. Bakit hindi ko siya kilala? Moherf asterisk Sacker, kaya si Terence ang gumawa nito. Ipapapatay ko siya ng husto.
Kinasusuklaman ni June si Terence habang nagmumura pagkatapos malaman ang katotohanan mula kay Sumaowang. Si Irving, sa kabilang banda, ay nakatitig kay June na may malamig na mga mata. Sinusubukan mong patayin siya. Sino ka sa tingin mo? Hindi ko man lang siya nagawang guluhin. Gusto ko sa simula pa lang ay patay na siya, pero sa huli, tignan mo ang dalawang binti ko. Tumingin kay Uncle Zo na nakahiga pa rin sa kama. Tingnan mo ang aking mga skyscraper. Nawala ang lahat ng pera ko, ngunit itong Terence ay tumatalon, buhay. Gayunpaman, hindi nagkomento si Irving tungkol dito, hindi niya inisip ang mag-ama ni Sawyer na guluhin ng kaunti si Terence. Kahit na hindi nila siya mapatay, at least kaya nilang magdusa ng kaunti si Terence. Umubo si Damaso at tinitigan ang sariling anak. Kung gusto mong makaganti, hindi ba dapat magpakabuti ka muna? Hindi mo ba maintindihan kung ano ang priority? Matapos itigil ang kalokohan ng kanyang anak, tumingin siya kay Sumaowang. Sumaowang, ikaw at si Terence, sino ang mas magaling? Kaya kung i-neutralize ang sakit na ginawa niya. Ikaw ang magdedesisyon kung sino ang mas magaling. Hindi direktang sinagot ni Sumaowang ang tanong ngunit sa halip, ibinalik niya ang isang tanong. Siyempre ito ang iyong makapangyarihang Sumaowang. Naisip ni Damaso na medyo indirect si Sumaowang sa kanyang sagot dahil sa kanyang pagpapakumbaba kaya mabilis niyang idinagdag, kung gayon maaari mo bang iligtas ang aking anak? 845. Oo naman, ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang teorya sa likod ng problemang ito. Nagpatuloy si Sumaowang. Narinig mo na ba ang purong chi? Sa mundong ito, maliban sa ating mga karaniwang tao, mayroon pa ring mga practitioner na maaaring gumamit ng purong chi. Siyempre, narinig ko na sila dati. May kamag-anak si Hal Sawyer. Isa siyang Mystic Class Master. Tumango si Damaso pero puro kalokohan ang sinabi niya. Ang Mystic Class Master ay hindi kamag-anak nila kundi isang master na kinuha nila para labanan ang kanilang kalaban, sila ay benefits-based relationship lang. Mas magiging madali para sa akin na ipaliwanag ngayon dahil narinig mo na ito dati. Nagpatuloy si Sumaowang. Ang meridian acupoints ng iyong anak ay hinaranggan ng purong chi ni Terence, na lumilikha ng isang bara na nagdudulot ng kasalukuyang karamdaman. Maaaring magmukhang karugtong ng stroke ngunit hindi ganoon iyon. Ito ay mas komplikado kaysa sa isang stroke. Nakikita ko, iyon lang. Nag-alala pa si Damaso matapos marinig ang paliwanag ni Sumaowang. Kaya paano natin ito haharapin? Maaari ko lamang gamitin ang acupuncture at ang aking purong chi upang ma-neutralize ito ng dahan-dahan. Gayunpaman, uubusin nito ang aking lakas at hindi ito malulunasan sa loob lamang ng isang araw o isang gabi kaya ang proseso ay medyo komplikado. Napabuntong hininga si Sumaowang. Sa totoo lang, hindi magandang balita ang pasensya na ito. Sumaowang, kailangan mong iligtas ang anak ko. Ano ang magagawa ni June kung tatanggihan mo siyang iligtas, Sumaowang? Kahit na ang baluktot na bibig at baldado na binti ay hindi makakaapekto sa kanyang buhay, siya ay magiging biro ng siglo. Natarante si Damaso. We can discuss the fee, no problem. Just please save my son, okay? Dahil may hinanakit ako kay Terence at ang anak mo ang una kong pasyente, gagawin ko ang mahirap na trabahong ito at gagamutin siya. Nagpatuloy si Sumaowang. Ngunit kailangan kong maging tapat sa iyo, hindi ko ito ginagawa para sa kawanggawa at ang aking bayad ay hindi mura kaya itakda natin ang presyo bilang 1,000,000 bawat pagbisita. Sure. Marahas na tumango si Damaso sa sandaling narinig niya ang 1 beses para sa 1,000,000. Hindi rin naman ganoon karami. Ang iba ay hindi man lang naibalik sa normal ang kanyang anak na may 10,000,000 kaya ayos lang sa bayad. Mahusay, dahil pumayag ka sa mga tuntunin. Magsisimula ba tayo sa paglipat ng enerhiya sa ibang bahagi ng katawan muna ngayon? Siguro mula sa binti patungo sa kamay at mula sa bibig hanggang sa tainga. Ang pagkakaroon ng baluktot na tainga at baldado ang kamay ay hindi magiging masama sa ibabaw.
Ang kanyang hitsura ay magiging katulad ng isang normal na tao. Tungkol sa enerhiya sa tenga at kamay, dahan-dahan kong in-neutralize ang mga ito pagkatapos na iyon. Pagtatapos ni Sumaowang. Okay, iyon ang pinakamagandang opsyon. Nabalitaan ni Damaso na nagawang ilipat ni Sumaowang ang enerhiya at pagkatapos maglipat ng enerhiya, hindi na magmumukhang pangit ang kanyang anak, magmumukha na siyang normal na tao. Kontento na siya basta't makabalik sa normal na anyo ang kanyang anak, ngunit sa tenga at kamay, sandali lang nangako si Sumaowang na dahan-dahan niyang mababawi ang mga ito. Oo naman. Ngayong inaprubahan mo na ang desisyon ko, simulan na natin ang mga bagay-bagay. Tumanggo si Sumaowang, inilabas ang kanyang mga karayom, at handa na para sa paggamot. Sa katunayan, sinusubukan lang ni Terence na bigyan siya ng maliit na parusa. Hindi niya sinusubukang lumikha ng ilang sakit na walang lunas o kung ano pa para pahirapan si Jun, kaya niluutes ni Sumaowang ang palaisipan ng walang pawis. Ang tinatawag na paglipat na binanggit ni Sumaowang kanina ay ginagamot lamang ang bibig at binti ni Jun, pagkatapos ay gumagamit ng parehong paraan upang harangan ang acupoints ng kanyang tainga at kamay. Maaaring mukhang shifting pero isa na lang itong pagkakataon para pagnakawan niya ang pera ng mga Sawyer. Kung hindi, maaari lang silang kumita ng 1 milyon mula rito, napakaliit nito para sa kanila. Si Sumaowang ay mayroon ng target sa isip. Siya ay humihigop ng 10 milyon mula sa katawan ni Jun. Hindi nagtagal, bumalik sa normal ang baluktot na bibig at baldado na binti ni Jun, ngunit nabingi ang isang tenga niya at nawala ng malay ang isang kamay. Gayunpaman, ang lahat ng mga depektong ito ay implicit, hindi ito nalantad sa ibabaw, kaya natural para kay Jun at Damaso na labis na magpasalamat kay Sumaowang. Pagkatapos magbayad ng bayad, nag-book sila ng susunod na pagbisita at umalis na may kasiyahan. Nang makitang umalis ang mag-amang Sawyer, ang labi ni Irving ay nagsimulang mag-curve sa isang ngisi, isang malamig na ngiti ang makikita. Dalawang idiot, binibigyan kami ng pera ng libre. Master Bing, napagpasyahan kong kumuha ng hindi bababa sa 10 milyon mula sa kanila. Ano sa palagay mo? Sinabi ni Sumaowang kay Irving ang tungkol sa kanyang plano. 10 milyon. Yung maliit. Nagsalubong ang kilay ni Irving. Nabalitaan ko na ang Damaso na ito ay mayaman. Ang kanyang negosyo ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. Dapat nating makuha kahit kalahati nito, tama. Gawin itong 50 milyon. Si Sumaowang ay sumipsop ng malamig na hangin, ang kanyang puso ay tumalo ng isang laktawan. Si Master Bing ay talagang isang walang awa na tao. Siya ay mas walang awa kaysa sa kanya sa pamamagitan ng isang lot. Akala niya na ang 10 milyon ay marami ng formal, ngunit hindi niya alam na si Master Bing ay tatawag ng 50 milyon sa unang tawag. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Sumaowang kahit gaano pa niya masira ang kanyang ulo, sa maliit na sakit na ito, paano ito nagkakahalaga ng 50 milyon. Hindi na napigilan ang kanyang tanong, tinanong niya, Master Bing, 1 million per visit, 10 visits is like 10 million, isn't that enough? Tanga ka ba? Pinandilatan ni Irving si Sumaowang na parabang isa siyang tulala. Kapag tinatrato mo siya, hindi ba pwedeng gumawa ka na lang ng mas maraming problema para sa kanya? Hindi naman ito isang mahirap na gawain para sa iyo, di ba? Dapat ba talagang ituro ko sa iyo ang ganoong simpleng bagay? Tingnan mo na lang ang mukha ni Jun, halatang lasenggo at lecher siya. Iwasan mo na lang siyang makatayo. Hindi ako naniniwalang hindi na siya babalik, na baka maghinala ka na lang kay Jun. May sexual dysfunction ang matandang umut-o. Nakuha ko, Master Bing. Isang biglaang pagkislap ng pananaw at naging malinaw ang lahat. Si Sumaowang ay isang doktor na may pag-iisip sa pera, ngunit napagtanto niya na si Master Bing ay mas avaricious kaysa sa kanya sa ngayon. Masyado lang siyang corrupted from the inside. Narinig ng lahat sa lungsod ng Starfield ang balita ng pagkakasakit ni Jun. Ang mag-amang Sawyer ay gumawa ng isang malaking eksena sa lipunan at ang pagtatanong ni Damaso para sa himalang doktor na gamutin ang kanyang anak ay hindi rin lihim.
Gayunpaman, ang katotohanan na ang isang misteryosong titulo, Haring ng Gamot na si Hale, ay lumabas nang wala sa oras at biglang gumamot sa sakit ni June ay lubos na nabigla sa lahat. Noong mga araw sa Starfield City, kapag may nagbanggit ng Miracle Doctor, maaalala ng lahat ang pangalan ni Martin, ngunit ngayon, isang medicine king na si Hale ang lumabas sa asol at tila mas malakas siya ng bahagya kaysa kay Martin. Dahil nakita o narinig ng lahat ang malubhang kalagayan ni June, baluktot ang bibig, at baldado ang binti, binisita pa nila ang mga doktor ngunit lahat sila ay walang magawa ngunit sa ilang karayom lang, gumawa ng milagro si Sumaowang. Hindi na baldado ang binti ni June at hindi rin nabaluktot ang bibig niya. Siyempre, hindi nila alam ang bingi at walang sense na kamay. Tumanggi si Damaso na ihayag sa publiko ang masamang balita, kaya nabanggit na lamang niya na gumaling na ang kanyang anak. Kaya, sila ang naging pinakamahusay na advertisement para sa Medicine King na si Hale. Sa isang iglap lang, alam na ng lahat ang tungkol sa pagkakaroon ng Medicine King na si Hale at nalaman na siya ay may superior na galing sa medisina kahit na higit pa sa Miracle Dr. Larkins mismo. Kaya naman, ang reputasyon ni Haring Medisina Hale ay tumaas sa buong lipunan. Sa hinaharap kung ang mga mayayamang tao na may makapangyarihang katayuan ay gusto ng medikal na konsultasyon, ang mauuna ay ang Medicine King na si Hale sa halip na si Miracle Dr. Larkins ngayon. Tutal, may tinatrito talaga si Sumaowang at si June ay talagang tumatalon-talon ngayon. Narinig ni Terence ang balita mula kay Fatty Boy at Martin ngunit wala siyang pakialam kung gusto ni Irving na kumita ng pera sa pamamaraang ito, wala itong kinalaman sa kanya. Tungkol naman sa pagbawi ni June, hindi rin ito pinansin ni Terence. Sinusubukan lang niyang turuan ng leksyon si June, sa simula, hindi sinusubukang patayin siya. Kaya't gumaling man ang kanyang karamdaman, gumaling ito. Wala talagang mahalaga sa kanya. 846. Alam mo ba kung ano ang sinusubukang makamit ni Irving? Baka sinusundan niya ang iyong mga yapek, boss. Naramdaman ni Fatty Boy na may mali habang nagtatanong. Parang masyado siyang natalo kamakailan. Hindi rin naging maganda ang slums relocation project. Malamang na hindi siya kumikita ng malaki kaya gusto niyang kumita ng mas maraming pera sa lahat ng paraan. Nahulaan ni Terence kung ano ang nasa isip ni Irving. Ang Sumaowang na iyon ay tunay na may ilang mga medikal na kasanayan. Anyway, ganyan ang mga bagay, ang isa ay handang magbigay habang ang isa ay handang kunin at bukod pa rito, wala itong kinalaman sa amin. Oo, huwag mo silang pansinin. Wala silang kinalaman sa atin. Tumango si Fatty Boy. Sa totoo lang, gaano man kaaktibo si Irving sa lungsod, hanggat hindi niya sinasaktan si Terence, hindi man lang magdadalawang isip si Terence sa anumang ginagawa niya dahil mayroon siyang mas mabuti at mas mahahalagang bagay na dapat harapin. Halimbawa, malapit nang ilabas ng kumpanya ng Miracle Dr. Larkins ang kanilang pinakaunang produkto sa merkado. Kalimutan mo na lang siya. May pag-uusapan ba kayo? Medyo malaya si Terence nitong ilang araw. Naayos na ang isyu sa bahay ni Josephine, malamang na nasa ospital pa sina Leandro at Jerwin, at habang hindi pa siya gaanong pinuproblema ni Irving nitong mga nakaraang araw, kahit si Raul ay halos mabasa ang kanyang pantalon nang makita siya sa paaralan na parang mas nakakatakot siya kaysa sa sarili niyang ama. Kaya naman, naging payapa si Terence sa mga araw na ito. Maliban sa samahan lamang sina Miss at Yasi sa paaralan at makipagkita kay Josephine sa oras ng pahinga, wala siyang magawa, ito ay ilang happy-go-lucky na araw. Ito ang matagal nang inaasam ni Terence, walang away, walang digmaan, protektahan ang mga taong mahal niya at tinatamasa ang bawat segundo ng kanyang mapayapang buhay. Hindi alam ni Terence kung gaano katagal ang kapayapaang ito. Kung pwede lang sana ay matuloy na ito magpakailanman. Kahit na ang buhay ay isang kama ng mga rosas ngayon at ginawang comfortable si Terence, hindi niya inilagay ang kanyang pagbabantay dahil alam niyang ang pag-iiwan kay Kevin na buhay ay isang masamang desisyon pa rin tulad ng pagpapalaya ng isang tigre pabalik sa bundok. Bagamat tahimik ngayon si House York, tiyak na hindi maiiwasan ang problema sa hinaharap. Ilang oras na lang at pupunta na si House York para sa kanya. Para kay Irving, hindi naniniwala si Terence na hindi rin siya maghahanap ng paghihiganti.
Sino ang nakakaalam na lalabas siya ng isang kalokohang ideya at muli siyang lalapit? Eksakto, ang aming pinakaunang produkto, ang injury medicine, ay handa ng ibenta sa merkado anumang oras ngayon. Sagot ni Fatty Boy. Ngunit wala kaming ginawang seremonya nang buksan namin ang aming kumpanya. Sa kabila ng katotohanan na ang kumpanya ng Miracle Dr. Larkins Medicine ay sikat na sikat sa lipunan, kailangan pa rin naming magsagawa ng bagong conference ng produkto para sa aming bagong produkto. Conference. Talaga. Hindi alam ni Terence na ang paglulunsad ng bagong produkto ay nangangailangan ng napakaraming proseso. Oo, actually isa lang itong paraan para ipakita ang kakayahan ng isang kumpanya. Ganun din para sa kumpanya ng Irving Real Estate. Kailangan nilang magsagawa ng opening ceremony sa unang araw. Dalubhasa si Fatty Boy sa larangan ng negosyo kaya natural na sa kanya ang magsalita nito ng matatas ng may lowika at halimbawa. Ang problema ay kami lang ang sumabotahe sa kanilang opening ceremony. I see, hahayaan kitang hawakan ito. Pakiramdam ni Terence ay wala siyang silbi sa larangang ito, wala siyang alam tungkol sa negosyo at pagpapatakbo ng isang kumpanya, kung hindi si Fatty Boy, naniniwala siyang hindi niya kakayanin ni Martin ang kumpanyang ito kahit kaunti. Okay, tingnan ko kung ano ang magagawa ko tungkol dito. Tumango si Fatty Boy. Ang aming kumpanya ay matagal nang nasa spotlight. Ito ang perpektong oras para makapasok kami sa merkado ngayon. Kapag ang aming produkto ay nai-release sa merkado, ang media ay tiyak na magbibigay sa amin ng ilang libreng advertisement. Ngunit, ayon sa paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay ng maraming malalaking kumpanya, sila ay karaniwang kumukuha ng isang tanyag na tao upang i-hype ang mga bagay-bagay. Celebrity. May kilala ka ba? Si Terence ay walang interes sa mga bagay na iyon, at hindi siya madalas na nanunood ng mga palabas sa TV. Para sa kanya, mas cute ang dalawang dilag sa bahay kaysa sa mga celebrity na iyon. No. Mapait na ngumiti si Fatty Boy. Pero alam mo may kasabihan. Money will make the devil turn millstone. As long as we are willing to pay, ang pagkuha ng brand ambassador is just easy peasy. Oh, ikaw na mismo ang magdedesisyon. Nagkibit balikat si Terence. Boss, may gusto ka ba sa isip mo? Alam ni Fatty Boy na maraming kumpanya ang kumuha ng brand ambassador hindi lang para i-promote ang produkto ng kanilang kumpanya kundi para makilala ang kanilang idolo dahil ang mga founder ng kumpanya ay isang malaking fan ng celebrity mismo. Kaya, tinanong ni Fatty Boy si Terence kung mayroon siyang gusto o ano. Preference. Muling nagkibit ng balikat si Terence wala siyang ideya tungkol sa mga celebrity, paano niya mapapangalanan ang isa. Gayunpaman, isang pangalan ang biglang pumasok sa kanyang isipan. May celebrity ba na nagngangalang Halden Munmo? Naalala ni Terence na hiniling sa kanya ng Miss Atiasi na bilhin ang pinakabagong album ni Halden noong nakaraan at nakita niya silang nanunood ng live na konsyerto ni Halden sa mga palabas sa TV. Naalala niya ang pagganap niya sa entablado, isang medyo malaanghel na batang babae na sumasayaw at kumakanta. Ito ay talagang isang kaaya-aya na batang babae. Gayunpaman, sino ang nakakaalam kung ano ang magiging hitsura niya kapag natanggal ang makeup? Meron. Nagulat si Fatty Boy sa pangalan at tumango pagkatapos ng isang segundo. Boss, si Halden ay isang top-notch singing idol. Si Fatty Boy ay nagsimulang magkalkula ng tahimik sa kanyang isipan. Magkano ang magagasto sa pag-hire ng isang brand ambassador tulad ni Halden? Nakakabaliw ang kasikatan ni Halden sa sandaling ito, maraming middle schoolers ang fan niya at ang kanyang net worth at kondisyon ay hindi rin mababa. Gayunpaman, dahil binanggit ni Terence ang pangalan, kailangan niyang gawin ang kanyang makakaya. Oh, hire her then. Hindi alam ni Terence kung gaano kahusay si Halden kaya wala siyang pakialam dito. Gusto lang niya itong kunin dahil sa Miss Yasi at Josephine. Lahat sila ay mga tagahanga niya kaya sinubukan niyang makipaglaro sa kanila ang mga awit dito. Si Terence naman, wala siyang alam sa mga celebrity kaya natural lang sa kanya na hindi maging bahagi ng fandom ng singer. Okay, susubukan ko ang lahat.
Tumango si Fatty Boy at isinulat ang pangalan. Tama, boss. Sa araw ng komperensya, available ka ba? Ako. Di bale. Umiling si Terence. Formal, ginawa niya ang kumpanyang medikal na ito para lang sa kasiyahan at para kumita ng kaunting baon, ngunit ngayong palalim na ng palalim ang pagkakaibigan ni Miss Yasi at ng kanyang pagkakaibigan, hindi na naramdaman ni Terence na siya ay nanunuluyan sa ilalim ng bubong ng mga tao. Bagamat hindi niya alam kung iyon ay itinuturing na isang pagkakaibigan o hindi, ang punto ay ang Miss ay hindi tumitingin sa kanya tulad ng dati. At saka, hindi rin gaanong pinahahalagahan ni Miss ang konsepto ng pera. Kaya naman, ang kumpanyang medikal na ito ay naging isang kumpanya na nakatuon lamang sa kapakanan ng publiko sa halip na kumita ng pera. Ang magsimulang kumita ng pera mula sa unang pagkakataon ay imposible dahil ang presyo ng gamot ay itinakda sa pinakamababa. Ito ang kabuoang kabaligtaran ng ginagawa ng kumpanya ng Miracle Dr. Kang. Alam ni Fatty Boy na gusto ni Terence na manatiling low profile kaya pagkatapos nitong tanggihan, hindi na niya ito pinilit na sumali. Boss, inayos ko na ang mga post para kina Jacob at Joralyn. Gusto mo bang tingnan? Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. May isa pang dahilan para buksan ni Terence ang kumpanyang ito at ang dahilan ay para kina Jacob at Joralyn. Walang maraming kaibigan si Terence at isa si Jacob sa kanila kaya gusto niyang tulungan siya sa abot ng kanyang makakaya. 847. Jacob, inayos ko na siya sa posisyon ng Intern Vice President. Siya ang pangunahing mamamahala sa marketing department. Nagpatuloy si Fatty Boy. Bagamat ang kasalukuyang Executive Vice President na namamahala sa marketing department ngayon ay kaibigan ko, narito siya para lang tulungan ako. Naniniwala ako na kakayanin ni Jacob ang lahat ng hindi oras kasama ang kaibigan ko na nagtuturo sa kanya ng mahahalagang bagay. Good. Gawin mo lang ang paraan mo. Hindi makapaniwala si Terence na ginawa ni Fatty Boy ang isang napakahusay na trabaho sa pag-aayos ng lahat ng ito. Nagulat ito sa kanya. Para naman kay Joralyn, ipapatrabaho ko muna siya sa Quality Inspection Department pero kasalukuyang available pa rin ang Quality Inspection Manager seat kapag nasanay na si Joralyn sa trabaho. Dahan-dahan namin siyang ililipat sa manager position. Paliwanag ni Fatty Boy. Pinaplano mo ito ng husto. Si Terence ang pinakaklasikong halimbawa ng nepotismo, ngunit gaano man kalapit sina Jacob Kang at Joralyn sa kanya, hindi nila makukuha ang anumang gusto nila nang walang anumang pagsisikap. Bagamat si Jacob ay alipores ni Terence, ang CEO ng kumpanya, si Fatty Boy ba ay hindi rin ba alipores ni Terence? Sa resulta ng pagsusulit ni Jacob, malamang na hindi niya kayang pumasok sa isang unibersidad, sa karamihan ay ilang mga third-rate na unibersidad lamang. Para makakuha siya ng ganoong average na resulta ay hindi dahil sa hindi niya pagsusumikap upang makamit ang ideal na resulta, ngunit si Jacob mismo ay walang kung ano ang kinakailangan upang maging isang mag-aaral. Hindi siya kasing talino ni Miss Oyase kaya kahit nagsikap siya ng sobra, hindi niya matatakasan ang kapalaran ng pagkakaroon ng resulta na mababa sa average. Ang Starfield First School ay maaaring isang elite school, ngunit hindi lahat ng tao sa paaralan ay nakapasa sa pagsusulit upang makapasok sa isang prestihiyosong unibersidad. Ang mga taong nagkaroon ng resulta tulad ni Jacob na may mayamang pamilya ay makakahanap ng ruta para makaaral sa isang mas magandang unibersidad na may pera, ngunit para sa mga may masamang resulta at walang pera, maaari lamang silang pumasok sa normal na pangatlong unibersidad. Bagamat tinanggap na ni Jacob ang kanyang kapalaran at nagpatuloy sa kanyang desisyon, pinili niyang isuko ang kanyang pag-aaral ngayon sa pamamagitan ng pag-aaral sa isang random na third-rate na unibersidad at inuuna ang lahat ng kanyang pagtuon sa kumpanya. Pinlano niyang ituloy ang kanyang MBA pagkatapos magtrabaho ng ilang disenteng resulta sa kumpanya. Hindi rin ito isang masamang ruta. Samantala, nakita rin ng mga magulang ni Jacob ang mga bagay-bagay. Ano ang silbi ng pagpupursige ng 10 taon sa pag-aaral sa kabila ng kahirapan? Hindi ba para sa mas magandang trabaho sa hinaharap ang lahat? Ngayon, si Jacob ay may matatag na trabaho bilang intern vice president ng isang malaking kumpanya.
Kung walang koneksyon o karanasan, sino ang kukuha ng bata upang mapunta sa posisyon na iyon? Pagkaalis ni Terence, nagsimulang maghanap si Fatty Boy ng koneksyon at mga ruta para makipag-ugnayan sa industriya ng entertainment. Ang mga paraan para makipag-ugnayan sa mga artista ay maaaring confidential sa mga karaniwang tao ngunit hindi ito mahirap para sa mga negosyante dahil palagi silang nag-oorganisa ng mga kaganapan o komperensya na nangangailangan ng mga artista na mag-hype ng mga bagay-bagay at ang mga kumpanya ng entertainment ay natutuwa na makipagtulungan din sa kanila. Sa lalong madaling panahon, nakahanap si Fatty Boy ng paraan para makipag-ugnayan sa kumpanya ng entertainment kung saan nagtatrabaho si Haldan. Sinimulan niyang tawagan ang ahente. Ito ay isang hindi maikikaila na katotohanan na ang ahente ng superstar ay talagang isang bastos at bastos na tao. Kinuha niya ang telepono at parang naiinip. Sino ka? Anong gusto mo? Hindi napigilan ni Fatty Boy na kumunat ang kanyang kilay nang marinig ang tono mula sa kabilang linya ngunit nanatili pa rin siyang kalmado at mahinahong sumagot, "Hello, businessman ako, looking forward to collaborate with Miss Haldan." Lamambat ang boses ng ahente nang mabalitaan niyang negosyante si Fatty Boy ngunit malamig pa rin ang tono nito. Saang kumpanya ka galing? Gaano kalaki ang kumpanya mo? Ano ang gusto mong i-collaborate kay Miss Shu? Dumidalo sa mga event o brand ambassador. Walang sino man ang maaaring sisihin ng ahente para sa pagiging walang galang at malamig. Maraming tumatawag araw-araw para asarin siya at sobrang inis ng ahente te a point of no return kaya bago pa makumpirma ang pagkakakilanlan ng tumatawag, hinding-hindi niya ito pababayaan ng ganoon kadali. Magandang araw, ako si Celestino Lay, ang CEO ng kumpanya ng Miracle Dr. Larkins Medicine, na naghahanap kay Miss Haldan upang maging brand ambassador ng aming paparating na produkto at gusto siyang dumalo sa aming bagong conference ng produkto. Nakita ni Fatty Boy na napakaprangka na tao ng ahente, kaya pinutol niya ang kalokohan at diretso na rin sa punto. Kumpanya ng Miracle Dr. Larkins. Nagulat ang ahente at nagtanong, ibig mong sabihin tumatawag ito mula sa kumpanya ni Martin? Yeah. Miracle Dr. Larkins is Martin. Tumango si Fatty Boy. Parang narinig na ng ahente ang kumpanya noon. Hindi ba ang kumpanya ni Martin ang kumpanyang manluloko? Anong Miracle Dr. Larkins? Dapat mo siyang tawaging Swindler Larkins. Biglang nagtantrum ang agent at bago pa makapagsalita si Fatty Boy. Pop asterisk natapos ang tawag. Dududo. Narinig na lamang ni Fatty Boy ang tunog ng ended call mula sa kabilang side ng telepono nila. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matatawa o maiiyak. Kailan naging swindler company ang kumpanya niya? At kailan niya sinaktan ang ahente ni Haldan? Wang sis, bakit ang ingay mo kanina? At ngayon mo lang siya tinawag na manluloko. Isang makalangit na boses ang tumunog mula sa likuran ni Wang Sis. Isang batang babae na may bathrobe ang lumakad papunta sa kanya. Ang kanyang mukha ay maputi at bahagyang namumula na parang anghel ng isang binibini na kalalabas lang mula sa kanyang palaygo. Ang kanyang buhok ay basa pa sa singaw ng tubig na kumakalat sa manipis na hangin. Walang bakas ng makeup at pamumula sa kanyang mukha ngunit siya pa rin ang kapansin-pansing napakaganda. Siya ang nagmamayari ng hindi mabilang na mga tagahanga, ang isa na labis na hinahangaan ng mga middle schooler at mga estudyante sa unibersidad, at ang isa na naging idolo ng kabataan sa mga mata ng mga tagahanga. Siya ay walang iba kundi si Haldan, ang superstar. Gayunpaman, hindi siya naging superstar, mukha siyang pilyong bata sa paligid ng kanyang ahente. Yumuko siya at sinisilip ang telepono ng kanyang ahente para malaman kung sino ang kausap niya ngayon. Han, gumaan na ba ang pakiramdam mo? Ang lamig ni Wang Sis ay ganap na nawala at tumalikod upang tingnan si Haldan na may walang kondisyon na mukha ng pag-ibig. Ayos lang ako. Wala lang. Umiling si Haldan at ngumiti ng matamis. Wang Sis, you don't have to worry about me. Tama, sino ang kausap mo kanina? Anong nangyari? At, Wang Sis, kamakailan lang, medyo naging masama ang ugali mo. Kapag kinuha mo ang telepono, palaging malamig ang boses mo. Hindi ako giniginaw.
Kaya lang, sinubukan ng ilang entertainment reporter na sibakin ang iyong balita na nagpapanggap na iyong mga tagahanga o kasamahan. Nakakainis talaga. Napabuntong hininga si Wang Sis. Mukhang kailangan kong magpalit ulit ng numero. Ang numerong ito ay kilala ng napakaraming tao. Ngunit paano kung may isang taong tunay na nagsisikap na makipagtulungan sa akin? Tumango si Halden at nagtanong. Real or fake? I can identify it with just a few words with them. Maraming tao ang masyadong mayaman at nagsisikap na magpakasaya sa iyo, pero hindi ganoong klaseng tao ang Han natin, di ba? Kung gusto talaga nilang manakit sa isang celebrity, mas mabuting humanap sila ng iba. Matapos ang napakaraming taon na pagtatrabaho bilang isang ahente, nagkaroon si Wang Sis ng isang bagong kakayahan na isang pares ng nagninangas na mga mata at gininto ang mga mag-aaral na maaaring makilala ang katotohanan mula sa kasinungalingan at makita ang netong halaga ng kumpanya. Tanging mga maunlad at kilalang kumpanya lamang ang kayang kumuha ng Halden. Oh! So ang nakaraang tawag mo ay hindi naghahanap ng pakikipagtulungan. Alam ni Halden na pinagdadaanan ni Wang Sis ang lahat ng iyon para sa kanya kaya hindi siya naiirita doon. Nawalan siya ng nanay noong bata pa siya. Ang kanyang kapitbahay, si Wang Sis, ang nag-aalaga sa kanya sa lahat ng ito. Magkadikit sila at tumulong sa isa't isa sa mga kahirapan kapag si Halden ay binubuli, si Wang Sis ang palaging tumatayo at nagpoprotekta sa kanya. 848. Matapos lumaki si Halden, pumasok siya sa industriya ng entertainment kasama si Wang Sis bilang kanyang ahente, pinuprotektahan pa rin siya mula sa hangin at ulan. Si Wang Sis ay maaaring hindi kadugo sa kanya ngunit siya ay nakita bilang isang kapatid na may kaugnayan sa dugo sa mga mata ni Halden. Ngayong siya na mismo ang kumita ng pera, hindi niya kailanman pinabayaan ang mga bagay at hinati ang kanyang kita sa dalawang bahagi, isa para sa kanyang sarili at isa pa sa pangalan ni Wang Sis. Bagamat tinanggihan ni Wang Sis ang alok, iginiit pa rin ni Halden na gawin iyon. Hindi, ito ay isang manloloko na kumpanya. Umiling si Wang Sis. It's the what? Miracle Dr. Martens Company actually. Naging mainit na topic sila sa dyaryo at TV kamakailan pero grupo lang sila ng mga manloloko. Hehe. Walang magawang ngumiti si Halden matapos marinig ang sinabi ni Wang Sis. Wang Sis, si Elder Larkins ay isang dalubhasa sa mundo ng medikal. Paano siya isang manloloko? Hindi siya manloloko. Bakit hindi niya gamutin ang sakit mo? Pagkatapos ng napakaraming session ng acupuncture, parang wala na kahit kay titing na gumana. Ginagarantiyahan pa niya na mapapagamot ka niya. Naiinis si Wang Sis. Iba ang mga bagay. Napakaraming ospital na ang napuntahan ko. Lahat sila ay walang magawa sa kalagayan ko, hindi ba? Ang sakit ko lang ay medyo abnormal. Hindi sinisi ni Halden si Martin at hindi niya inakala na isa siyang manloloko dahil alam niya kung gaano kakomplikado ang kanyang sakit. Fine, mag-usap man lang tayo ng konsensya, di ba? Ni hindi ka nga niya nagawang gamutin. Paano siya matatawag na miracle doctor? Hindi ko naman hahayaan na magsinungaling ka lang, di ba? Walang kwentang sabi ni Wang Sis. Umiling si Halden at ngumiti pagkatapos pakinggan si Wang Sis. Maraming celebrity ang gumagawa ng parehong bagay, di ba? Peking pag-endorso, marami sa lipunan. Kailangan kong tawagan si Elder Larkins at humingi ng tawad sa ibang pagkakataon. Talagang ginamit niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pagtrato sa akin. Whatever. Hindi ko alam kung bakit masyado kang nag-aalaga sa isang manloloko na tulad niya. Si Wang Sis ay isang tao na gumuhit ng malinaw na hangganan sa pagitan ng kung kanino o kung ano ang kapuputin o pag-ibig. Hindi tulad ni Halden, siya ay dalisay, inosente at hindi kailanman nagkaroon ng masalimuot na pag-iisip. Gayunpaman, kung hindi dahil kay Wang Sis, tiyak na sasamantalahin ang mga taong tulad ni Halden. Bahagyang ngumiti si Halden, kinuha ang telepono, at hinanap ang numero ni Martin. Gayunpaman, naka-off ang telepono ni Martin kaya kinailangan muna itong isantabi ni Halden.
Ipinaalam ni Fatty Boy si Terence sa sandaling tinanggihan ang pakikipagtulungan ngunit ni Terence ay tila walang pakialam at nang marinig niya na ang ahente ni Halden ay isang bastos at bastos na tao, agad niyang binitawan ang pag-iisip na magkaroon ng isang brand ambassador. Si Jerwin ay hindi nakatira ng mapayapa kamakailan kasama ang kanyang bahay at ang Firewolf Gang na pinipilit siya. Pakiramdam niya ay kinakapos siya ng hininga sa gitna ng pagkasakal. Gayunpaman, ang magandang bagay ay gumawa siya ng isang magandang trabaho sa kumita ng pera para sa kanyang bahay at Firewolf Gang nang hindi sinabotahe ang organisasyon. Dati, noong ang kanyang kapatid na si Anjan, ay pinuno pa ng organisasyon ng kidney trafficking, ang mga bagay ay ligtas at tahimik ngunit ang kanyang paraan ng pagkuha ng bato ay ang bilhin ang mga ito. Kaya, pagkatapos ng lahat ng pagbili at pagbebenta, hindi rin sila kumikita ng malaki. Ang halaga ng perang kinita ng kanyang kapatid sa loob ng isang taon ay hindi katumbas ng kinita ni Jerwin sa isang buwan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya pinabalik ng Firewolf Gang at House Ann sa kanyang kinaroroonan. Maaaring sobrang kumpiyansa at walang prinsipyo si Jerwin sa paghawak ng mga bagay-bagay ngunit talagang kumita siya ng malaking halaga para sa kanyang bahay at sa Firewolf Gang sa loob lamang ng isang buwan, kinita niya ang mga ito ng higit sa 10 milyon bilang tubo at ito ang naging dahilan upang umupo ang pinuno ng sangay ng Firewolf Gang sa hilaga at mapansin siya. Ngayon, si Jerwin ay nakahiga sa sofa habang sinasagot niya ang isang tawag sa telepono mula sa kanyang ama. Jerwin, napakabata mo pa at marami ka pang dapat matutunan sa iyong kawalang ingat. Ang tono ng ama ni Jerwin na si Miguel Ann ay taos-puso at nagmamalasakit. Tingnan mo ang pinsan mo. Isang taon pa lang siya sa Starfield City. Maaaring hindi kasing kulay mo ang resulta niya pero steady siya at palaging inilalagay siya ng Firewolf Gang sa isang mahalagang posisyon. Tay, ako rin. Sa tingin mo ba ay ayaw kong magpakita kay Lolo at sa Firewolf Gang ng ilang mga resulta? Pagkatapos kong pumunta sa ibang bansa, ang negosyo sa Hilaga ay ipinasa kay tiyuhin at ang aming katayuan sa House Ann at ang Firewolf Gang ay naging napaka-unstable. Ngumiti ng mapait si Jerwin. Idiot. Ang iyong matanda, maaaring tinalikuran ang negosyo sa norte ngunit ako ang gitnang tao sa pagitan ng House Ann at ng Firewolf Gang kung ikukumpara ito sa maluwalhating resulta ng iyong tiyuhin, maaaring hindi ito mukhang isang bagay na maipagmamalaki ngunit, sa katunayan, ang bawat transaksyon na ginawa sa gang ng Firewolf ay ang iyong matanda. Nagpatuloy si Mengyo. Kung hindi, sa palagay mo ay maaari kang pumasok sa negosyo sa Starfield City sa unang araw na bumalik ka. Kung tungkol sa iyong kapatid, talagang inilagay siya sa isang mahalagang posisyon. Siya ay ipinadala sa labas ng hangganan upang harapin ang mga adik sa droga. Ito ay tila isang kumikitang negosyo ngunit mayroon ka bang ideya kung gaano kadelikado ang lugar na iyon? Sinong mga adik sa droga sa banyagang bansa ang may moral na halaga? Lahat sila ay walang awa, pumapatay ng mga tao. Ang sama ko, tatay. Alam kong naging pabaya ako sa pagkakataong ito. Digest ni Jerwin ang payo ng kanyang ama at napagtanto niya mali talaga siya sa pagkakataong ito. Kahit hindi nasira ang negosyo mo, parang hindi rin magtatagal ang kidney trafficking organization. Nakuha na ni Anjan ang atensyon ng pulis noong siya ang namumuno. Ilang sandali lang ay nahuli na. Kung ano man ang nasa Syra ay nasa Syra. At least kumikita ka na ng malaki sa pagkakataong ito. Kalimutan mo na yan at tandaan mong huwag nang gawin yun. Nagpatuloy si Mengyo. Sa kabutihang palad, ang pinuno ng sangay sa Hilaga ay isa ring mabagsik at walang awa na tao. Nagustuhan niya ang paraan ng pagharap mo sa mga bagay-bagay at sa pagkumbinsi ko sa kanila mula sa loob, sa wakas ay binigyan kanila ng bagong gawain. Ano? Bagong gawain. Napakagandang balitang ito para maging totoo. Nasa Cloud9 si Jerwin nang marinig niya ang kanyang ama. Nanlulumo pa rin siya na hindi alam kung ano ang gagawin sa kanyang kinabukasan, natanggal ang isang bato at nawalan ng trabaho. Paano pa niya nataman si Cheryl? Ngunit ang mabuting balita ay dumating bilang isang shock sa kanya. Nakakuha siya ng isang bagong gawain.
Ang pinakapinakinabang negosyo sa underground ngayon ay ang pornography, pag-abuso sa droga, pagsusugal, at trafficking sa bato. Bagamat ang bawat lugar sa industriya ng sex ay may sariling lokal na mafia boss na nagnenegosyo, hindi masyadong angkop para sa atin na idikit ang ating ulo. Nagpatuloy si Mengyo. Habang ang iyong pinsan ay humahawak sa industriya ng droga ngayon, ikaw ay nakatalaga sa pagsusugal. Oh! Gusto nilang magtayo ako ng kasino. Mahigit o hindi gaanong malalaman ni Jerwin kung ano ang nangyayari. Oo, ngunit hindi ito ordinaryong kasino. Ito ay isang underground boxing stage. Paliwanag ni Mengyo. Ang mga normal na kasino ay kontrolado din ng mga lokal na puwersa sa ilalim ng lupa. Hindi natin ito mapapatungan kaya ang ginagawa natin ay ang pagiging dealer ng sugal. Hindi lang tayo makakakuha ng pera mula sa entrance fee, maaari din tayong kumita ng pera sa mga taong nagsusugal sa laro. Walang problema. Ipaubaya mo na lang ito sa akin. Tiyak na gagawin kong engrandi ito. Tumango si Jerwin. Ngunit wala akong mga alipin sa ilalim ko ngayon. Ang may tato na lalaki ay dinala ang lahat sa kanyang balikat para sa akin. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ang pinuno ng sangay ay nagpadala sa iyo ng dalawang mahalagang pag-aari. Ang isang pisikal na master ay may lakas ng isang peak early phase mystic class, kaya niyang hawakan ang buong entablado ng mag-isa. Ang isa ay isang propesor na mahusay sa pagpukaw ng potensyal ng isang tao, siya ay magbibigay sa iyo ng isang uri ng gamot na maaaring agad na gumawa ng mga tao na hindi magagapi. Gayunpaman, ang dalawang asset na ito ay tiyak na hindi mo sila tulungan. At huwag mong pabagalin ang mga ito. Nilinaw ni Miguel ang mga bagay. 849. Rest assured, Dad. I know what to do, but can you at least send me one that I could use to run some errands for me? I can't possible order this to do that for me, di ba? Si Jerwin ay hindi tanga. Ang isa ay isang boksingero at ang isa ay isang propesor. Pareho silang mahalaga at mahalagang asset ng Firewolf Gang, kaya imposibleng maging scapegoat sila sa kanya kapag umabot na sa timog. Ang sinasabotahe na organisasyong trafficking sa bato ay nagturo sa kanya ng isang mahalagang bagay, anuman ang mangyari, kailangan ang isang scapegoat. Maswerte siya sa pagkakataong ito, ngunit kailangan niyang maging mas maingat sa hinaharap. Kung hindi, siya na ang papasok sa kulungan sa susunod. Hehe. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ngumiti si Miguel. Nahanap kitang angkop na tao para sa trabahong ito. Siya ay isang kriminal kasama ang isang nakababatang kapatid na lalaki na nag-aaral pa sa middle school. Siya ang magiging scapegoat kapag ito ay kinakailangan. Paanong hindi maintindihan ni Miguel ang itinatanong ng kanyang anak? Tsaka ayaw niyang may mangyari din sa anak, kaya inihanda niya ang lahat para dito. Oh, wala nang ibang isyo ang lalaking ito na nag-aalala sa kanya. Mabilis na tanong ni Jerwin. Hindi, mayroon lang siyang isang nakababatang kapatid na lalaki sa middle school. Pagkatapos niyang gumawa ng krimen, nagsinungaling siya sa kanyang kapatid na nagsasabing pumunta siya sa ibang bansa para magtrabaho. Nagpatuloy si Miguel. Pinadala ko ang aking lalaki sa kanyang kapatid at pinadalhan siya ng pera, na sinasabi sa kanya na ang kanyang kapatid ay hindi na babalik kaagad. Mabuti. Tumango si Jerwin. Ipaubaya mo na lang sa akin ang underground boxing stage. Gagawin ko itong umunlad sa kasaganaan. In-end ni Jerwin ang tawag. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya dahil sa excitement. Ito ang kanyang bagong dahon. Akala niya ay ilang buwan na siyang masisiraan ng Firewolf Gang, pero parang hindi rin ganoon kababaw ang pagkakaibigan ng tatay niya at ng Firewolf Gang. Gayunpaman, medyo nanlumos siya sa pag-iisip na wala ang Mystic Class Physical Master bilang bodyguard niya. Gaano kahusay ang mga bagay kung siya ang kanyang alipin. Maaari siyang maging malaking malupit sa lungsod ng Starfield at gawin ang anumang gusto niya. Sa katunayan, hindi kailanman ilalagay ni Jerwin si Irving sa kanyang mga mata kung mayroon siyang isang malakas na master sa kanyang kamay. Ano ang magagawa ng bastos na anak ng isang nakatagong maharlikang bahay?
Kahit na siya ang nararapat na tagapagmana o mga apo ng isang nakatagong bahay na marangal, kailangan pa rin nilang magbigay ng mukha sa pinuno ng gang ng Firewolf. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nagbigay ng anumang mukha si Jerwin kay Irving noong huli nilang pagkikita. At habang si Irving ay hindi kikilos ng padalos-dalos dahil alam niyang ang mga tao sa likod ni Jerwin ay walang iba kundi ang Firewolf gang mismo. Tanging ang mga taong may partikular na taas sa status ang nakakaalam kung gaano kalakas ang Firewolf gang. Maging si Irving ay hindi gaanong alam tungkol sa kanila ngunit alam niya na sila ay isang bagay na wala sa kanyang liga na dapat harapin. Malinaw, ang mga taong tulad ni Coldy ay ganap na walang alam sa lakas na hawak ng Firewolf gang. Ngayon, naramdaman pa rin ni Jerwin na may kulang siya. Ito ay ang bato, kung nagawa niyang mabawi ang kanyang bato, ang kanyang maluwalhating araw ay hindi malayo sa kanyang maabot. Kagagaling lang niya sa kanyang trabaho at nakakuha ng mga overpowered underlings. Kung maibabalik niya ang kanyang bato, maibabalik niya ang titulo bilang isa sa mga magiting na Young Masters ng Starfield. Matapos tapusin ang tawag sa kanyang ama, handa siyang tawagan si Leandro para hingin sa kanya ang kanyang kidney ngunit si Leandro ang unang nagkusa at tinawagan siya. Mabilis na sinagot ni Jerwin ang telepono. Hello. Leandro bro. Kamusta ka na? Lumabas na ba ang resulta? Ay, labas na. Si Leandro ay kumilos na parang nasa paghihirap at sinabi sa tono ng pag-aalala. Talagang hindi tugma ang kidney sa katawan ko. Leandro bro, huwag kang madamay sa kalungkutan. Tiyak na hahanapan kita ng angkop sa pagkakataong ito, kita mo. Bato ba ito? Maingat na tanong ni Jerwin. Oo, sa iyo ang kidney na ito. Kailangan ko na yata itong ibalik sa may-ari. Napabuntong hininga si Leandro. Isang kapatid, mangyaring huwag kalimutan ang iyong nakababatang kapatid. Kailangan mong mahanap ang iyong nakababatang kapatid na lalaki ng isang mabuting bato, okay? Iyan ay tiyak, nakikita mo. Kailan natin maaaring simulan ang operasyon? Natakot si Jerwin na mapunta sa timog ang mga bagay-bagay kung hindi niya ito mareresolba ng mabilis kaya gusto niyang maibalik ang kanyang kidney sa lalong madaling panahon. Malapit na ito. Ilang beses nang naoperahan ang katawan ko. Masyadong mahina ang katawan ko para maoperahan ngayon. Baka mag-replenish muna ako ng konti. Naawa si Leandro. At saka, medyo mahal ang operation fee, you know. I've to discuss with my dad first. Don't worry about the fee. Ako ang nagpapalit ng kidney. Siyempre, ako din ang may hawak ng bayad. How could I allow my little brother to shoulder this? Mabilis na idinagdag ni Jerwin. Yung katawan mo naman, pwede nating lagyan ng laman ang katawan mo pagkatapos nito, di ba? Paano ito? Maari kitang bigyan ng pera at bumili ka ng kahit anong gusto mong pampaganda ng katawan mo. Nakiliti si Leandro sa pink nang marinig niya si Jerwin. Tulala ba si Jerwin? Binabayaran mo ako para bigyan ka ng kidney ng aso. Paano naging ganito kagago ang isang tao? Nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon o tono. Dahil nagsalita na si Anbro, kaya mas mabuting huwag kong tanggihan ang alok. Pero magkano ang ibinibigay mo sa akin? Paano ang tunog ng 500,000? Nagdikit ang ngipin ni Jerwin. Iyon ay kalahati ng kanyang lihim na pagtatago ng pera. Lahat ng kinita niya ay ibinigay sa Firewolf gang at bahay ni Ann kaya sumisigaw ang puso niya sa sakit. Gayunpaman, pagkatapos maalala na nakakuha siya ng kanyang sarili ng trabaho ngayon at ang kanyang bato ay secured. Paano siya makakaapekto sa maliit na pera na ito? Parang dobleng pagpapala ang bumaba sa kanya. Dapat okay lang di ba? So kailan natin sisimulan ang operasyon? Medyo naiinip si Jerwin habang nagtatanong. Ito. Isang bro, dahil nagmamadali ka, hindi rin hahatakin ni little bro ang oras mo. Gawin natin bukas, di ba? Nagpatuloy si Leandro. Pinapatawag ko si Stanley sa pribadong klinika dito at pinayagan nila kaming gawin ang aming operasyon bukas. Good. Bukas na lang. Leandro bro, malaki ang pasasalamat ng kapatid mo. I will treat you generous next time.
Lalong naging masaya si Jerwin matapos makinig kay Leandro. Matapos tapusin ang tawag, nagtanong si Stanley na nasa tabi ni Leandro. Leandro bro, okay na ba ang lahat? Pumayag ba si Jerwin? Oo, magpapalit tayo ng kidney bukas at nangako pa siyang bibigyan ako ng 500,000. Tanong ni Leandro. Naayos na ba ang lahat? Inihanda ko ang mga ito, kaya maaari nating simulan ang operasyon anumang segundo. Tumawa si Stanley. Leandro bro, handa na rin ang masugid na aso. Buong buo akong binili ang masugid na asong ito sa grupo ng mga mang-aabuso ng aso. Ang asong ito ay mahirap hulihin. Hahaha, ibibigay natin ang kidney ng asong ito kay Jerwin at manunood ng palabas. How dare he make fun of me last time? Inalis ang kidney ko. Humagalpak sa tawa si Leandro. Jerwin, maghintay ka lang. Magsisimula na ang magandang palabas. Ang araw na babalik si Natoy ay ang huling araw na mapupunta ka sa mundong ito. Oo, sinong maglalakas loob na sumalungat kapag bumalik si Natoy bro? Inaasahan din ni Stanley ang araw na iyon. Leandro bro, bibisita ba tayo sa Natoy balang araw? Pagkatapos ng transplantation, aakyat tayo ng bundok at susuriin siya. Kung hindi, hindi rin ako mapakali. Sagot ni Leandro. Gayunpaman sa panahong ito, kailangan nating manatili hanggat maaari sa paaralan. Iwasan ang pag-atake ni Terence kahit anong mangyari. 850. Alam ko na ang kalagayan natin. Tumanggo si Stanley bilang pagsang-ayon. Sa kaligayahan man o sa kalungkutan, pareho silang lumaki ng husto sa lahat ng oras na ito. Napaka-childish nila matapos maalala ang mga ginawa nila noong nakaraan. Gayunpaman, sa buhay, ilan ang hindi pa dumaan sa edad ng pagiging bata. Ilan ang hindi lumaki at natuto sa kanilang mga pagkakamali sa kabiguan. Naging mature at mas umunlad ang paraan ng pag-iisip ni Leandro at Stanley. Hindi na nila ilalagay ang salitang puot sa kanilang mukha at hindi na sila direktang aatake sa kanilang kalaban sa isang labanan. Natuto silang gumamit ng taktika at sabuatan. Sa ikalawang umaga, dumating sina Leandro at Stanley sa napagkasunduan nilang klinika. Ang klinika na ito ay nasa ilalim ng scope ng influence ni Coldy. Gamit ang pangalan ni Coldy, madaling nakuha ni Goa Stanley ang pag-aproba ng doktor na gamitin ang lugar na ito. Noong una, inakala ni Jerwin na imposibleng magsagawa ng kidney transplant sa isang normal na pribadong klinika, ngunit matapos makita kung gaano kalaki ang klinika, gumon siya. Malaki talaga ang klinika na ito. Kahit na ang operasyon ng appendicitis o cholecystectomy ay hindi isang problema. Siyempre, ang paglipat ng bato ay walang pagbubukod. Lumipat si Leandro sa silid ng pagtitistis kasama si Stanley na tinulungan siya matapos kumilos ng maawa at batiin si Jerwin. Ang doktor ay nag-inject ng anesthesia sa katawan ni Jerwin. Para maiwasan ang paghihinala, tinurok din niya si Leandro ng parehong pampamanhid. Sa katunayan, pagkatapos ng nakaraang insidente, naging mas maingat si Jerwin. Natural lang sa kanya na maging mas maingat kaysa sa mga oras na ito. Hindi dahil sa pinaghihinalaan niyang linlanggan siya ni Leandro. Kaya lang, hindi man lang siya naghinala kay Leandro. Bakit gusto niya ng kidney na hindi tugma sa kanya? Kaya nang pumayag si Leandro na ibalik sa kanya ang kidney, hindi man lang inisip ni Jerwin ang posibilidad na dayin siya ni Leandro. Nakatitig lang siya sa doktor. Pagkaraan ng ilang sandali, isang alon ng pagkahilo ang sumisipa. Habang si Jerwin ay mahimbing na natutulog, si Leandro na nakahiga sa tabi ni Jerwin ay biglang umupo, bumangon sa kama, tinitigan si Jerwin na mahimbing na natutulog, at nahati ang puno ng makapal na plema sa sahig habang siya ay sumisigaw. Stanley, papasukin ang aso. Okay, Leandro bro. Itinulak ni Stanley ang isang sasakyan sa operasyon. Isang malaking itim na aso ang paralisado, nakahiga sa sasakyan. Dr. Zhang, sa iyo na silang lahat. Ngumiti si Stanley na parang Cheshire Cat at nakipag-usap sa doktor. Don't worry. I'm good.
Wala akong lakas ng loob na magpalit ng kidney ng tao pero kung sa aso, wala akong problema. Okay lang kung namatay ang kidney sa katawan niya, di ba? Tumango si Dr. Zhang at nagtanong. Walang problema. Sagot ni Leandro na parang wala siyang pakialam. Ang natitira ay ipinaubaya kay Dr. Zhang upang hawakan habang sina Leandro at Stanley ay unang umalis. Si Akira ay medyo nainas kamakailan. Malapit na siyang maging Yudalke. Sinusubukan ng kumpanya ng real estate ni Irving na ilipat ang bahay ampunan ngunit hindi pa sila nakakagawa ng aktwal na plano at naputol din ang kanyang pinansyal na daan. Inatake ng pulisya ang mga magnanakaw sa pamamagitan ng paggawa ng mga espesyal na aktibidad sa pagpigil sa krimen sa lungsod. Ang aktibidad ay hindi napigilan tulad ng isang kumikinang na mabangis na apoy. Si Akira ay hindi makagalaw dahil palaging may mga pulis na ilang pulgada ang layo mula sa kanyang pagpapatrolya sa buong lungsod. Tsaka hahanapin lang niya ang kamatayan kung magpapatuloy siya at magnakaw. Bagamat hindi sapat ang kanyang ginagawa para maglabas si Amara ng warrant para arestuhin siya, sino ang nakakaalam kung sinabi ni Amara sa kanyang mga kasambahay ang kanyang hitsura? Paano kung nakilala siya ng pulis nang sinubukan niyang maging palihim? Gayunpaman, hindi rin isang opsyon ang hindi kumita ng pera. Palaki ng palaki ang gastos ng ampunan. Araw-araw nababawasan ang perang ninakaw niya. Dahil dito ay nagpanik si Akira. Akira, anong ginagawa mo? Paglipat-lipat dito, nanlalabo ang mata ni Master sa paglalakad mo. Hindi naiwasang magtanong ng Dean matapos makitang kumilo si Akira na parang langaw na walang ulo na kumakatok ng walang direksyon. Master, nagiging seryoso na ang pulis. Hindi ako makapagtrabaho. Bumantong hininga si Akira at nagpatuloy. Kailangan nating mag-isip ng ideya. Mukhang kailangan kong ilabas ang mga chismis, at kunin ang ilang malaking negosyo. Akira, sobra na para sa iyo. Nakaramdam ng kirot ang Dean sa kanyang puso at tumingin kay Akira. Kung hindi dahil hindi maipakita ni Master ang kanyang mukha, malugod na sasagutin ni Master ang ilang responsibilidad. 18 taong gulang ka pa lang. Nasa edad ka na para maging malaya at magsaya sa iyong kabataan, ngunit dinadala mo ang mabigat na pasanin sa iyong balikat araw-araw. Master, masyado kang formal. Itinuring mo akong anak at inaako ko ang ilang responsibilidad. Hindi ba natural iyon? Hindi naramdaman ni Akira na ang kanyang buhay ay isang paghihirap dahil nasanay na siya pagkatapos ng maraming taon. Isa lang ang nasa isip niya, ito ay ang kumita ng mas maraming pera para maiangat niya ang antas ng pamumuhay sa bahay ampunan. Akira, hindi ka na maliit, di ba? Sa buong buhay ko, may isang malaking hiling si Master, sana ay makapasok ka sa isang maayos na pamilya, makatakas sa miserableng buhay na nararanasan mo ngayon, at tamasahin ang buhay na dapat mong gawin. Tumingin ang Dean kay Akira at sinabi. Ako. Mag-aasawa. Ha, Master, tumigil ka sa pagbibiro. Umiling si Akira. Sino naman ang may gusto sa akin? Isa akong magnanakaw. Sinong lalaki ang gustong pakasalan ako? Hindi yun mahalaga. Kung hindi mo ito ihahayag sa iyong sarili, sino ang nakakaalam? Walang pakialam na sabi ng Dean. Lumipat sa isang bagong lugar, itago ang iyong pagkakakilanlan. Lumipat sa isang bagong lugar at itago ang aking pagkakakilanlan. Hindi. Paano ang mga bata sa ampunan? Paano ko sila hindi papansinin? Mariing umiling si Akira. Kaya sabi ko, kung talagang may gustong pakasalan ako, kailangan din niyang alagaan ang buong orphanage. Ha, sino ba ang magnanais na pakasalan ako? Kahit kasing ganda kong anghel, imposible pa rin, di ba? Not to mention I was no angel myself. Isang malaking buntong hininga ang pinakawalan ng Dean at itinigil ang usapan. Kilalang kilala ng Dean si Akira. Kung hindi malulutas ang problema ng ampunan, paano niya iisipin o iisipin man lang ang kasal? At saka, para sa isang lalaki na balikatin ang responsibilidad na pangalagaan ang buong orphanage tulad ng sinabi ni Akira na imposible. Walang maglalakas loob na pakasalan si Akira kung iyon ang kondisyon.
Si Akira ay maaaring napakaganda ngunit siya ay ligaw, palaging nakikipag-ugnayan sa kutsilyo at sibat at isang magnanakaw, hindi bababasa. Sinong mayamang pamilya ang maghahangad ng ganitong babae? Kung normal na pamilya lang, paano nila kakayanin ang lahat ng gastusin sa ampunan? Bumalik sa nakaraang paksa, kahit na gustong pakasalan ng isang mayamang pamilya si Akira, bakit sila pumayag na gampanan ang lahat ng responsibilidad ng mag-isa? Maaaring mayaman siya ngunit paano niya ito gagastusin ng ganoon? Ang mga gastusin ng isang orphanage ay aabot sa 1,000,000 bawat taon, at ang mga bagay-bagay ay nagiging mas at mas mahal habang nag-uusap kami. Umilingang din at iniba ang topic. Gusto mo talagang makakuha ng misyon mula sa labas. Akira, dapat mong malaman na ito ay mapanganib. Ang mga misyon mula sa labas ay hindi madaling gawain. Bagamat ang Feian sect ay nagsasanay din ng sining ng pagnanakaw, kami ay ilang maliliit na magnanakaw kumpara sa ibang mga sekta. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.